Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, Don't Be Said It. For today's video guys, itong topic natin is para po sa mga newbie or aspiring content creator. So diretso na po kagad tayo dito sa topic natin. So i-share ko sa inyo yung 5 katangian na dapat meron ka bago maging content creator. So kailangan po maglaan tayo ng konting oras. No? Siguro itong tip na to, hindi lang din para sa mga newbie, pwede rin para sa ating lahat, no? And meron kasi tayong expectation about sa content creation or pagiging isang content creator. So, ito po is makakatulong para po, 'di ba, magkaroon tayo ng idea ano nga ba yung mga expectation natin or yung mga posibleng challenges na harapin natin along the way. So, sana makatulong ito, tapusin mo hanggang dulo. And for sure, no, maunawaan mo yung mga na-experience ko din before nung nag-start ako dito sa content creation, especially sa Facebook, sa YouTube, and sa TikTok. Okay, so ito yung ating product description. Yung description or topic natin, ano guys. So usually nasasabi ko sa yung product description kasi nag-affiliate ako sa TikTok. But anyway, so di ba parang parang nasasama na sa mga content ko yung mga pinagagawa ko sa mga different platform. So gusto mo bang maging isang successful na content creator? Pero bago ka mag-umpisa, may mga mahalagang bagay na dapat malaman at paghandaan. So, may mga bagay na dapat tayong intindihin at paghandaan. So, kailangan natin mag-ready. So, ano nga ba yung mga dapat nating paghandaan, di ba? Okay. Sa video na ito, pag-uusapan natin yung 5 pinaka-importanting katangian at mindset na dapat meron ka bago ka tumalon sa mundo ng content creation. Okay? So, ito ang dapat tandaan at expectation para hindi ka basta-basta ma-discourage at para alam mo kung paano ka magtatagumpay in a long run. So, napaka-importante nito guys. Para sa atin to actually, hindi lang sa mga newbie. Pero nakapokus tayo sa newbie kasi nga, ako na-experience ko kasi nagsimula ako, super excited ako. And dahil doon, meron tayong mga nami-miss na mga bawal pala yun, hindi ko kaagad nalaman. So, sana dapat pala, nung nag-start ako, nag-gain muna ako ng mga konting knowledge regarding ko yung mga fundamentals or yung basic. Dapat inalam ko. Pero, good thing pa din na-realize ko, kung hindi ko sinimulan, so, nasan kaya ako ngayon? Diba? Yun lang din yung realization ko kanina. So, eto nga yung 5 katangian ng isang content creator bago magsimula. So, dapat, ayan, number 1, ayan, consistency is the key. So, for sure, narinig nyo na po ito sa mga creators na pinapalo nyo or napalo nyo. Sabi palagi nila, consistent is the key. Totoo po yun, guys, no? Consistent. Hindi kailangan ng mamahaling gamit agad. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy ka. Kahit simpleng video, basta consistent ka, mas makikilala ka. Totoo po yan, guys. Alam niyo po ba, meron akong isang kakilala, no? Before, nahihirapan siya mag-content kasi wala siyang idea. Hindi niya alam kung paano mag-i-start. And hindi niya alam kung paano mag-edit. So yung kasi yung yun yung obstacle or minsan pumipigil sa atin yung lack of knowledge, 'di ba? Wala tayong idea sa papasukin natin. Pero ay sabi ko sa kanya, ang gawin mo, manood ka ng mga content, yung mga basic tutorial, paano magsimula, paano humarap sa camera, 'di ba? And alam niyo po ba ngayon, meron siyang 50,000 followers. Nakakatuwa dahil, alam mo yun, yung pinush mo, then nag-start pa rin, nag-grind. And then ngayon meron siyang resulta and monetize na din siya guys. Nakakatuwa lang na sana magtuloy-tuloy tayo. No? Kasi nga, kahit wala tayong idea sa mga unang step, for sure, kung talagang porsigido naman tayo na matuto at magpatuloy at maging consistent, magkakaroon ng resulta. Okay? So, I tell you guys, sobrang natuwa ako doon kasi nga, magaling siya, nakikita ko yung potential niya, magaling siyang mag-deliver ng content, and then meron siyang skills na usually limited lang yun sa ibang tao. Sa kanya ko lang nakikita yon. So, sabi ko, pwede yan pagkakitaan, and pwede mong isabay yan sa ginagawa mo. So, yun, natuwa ako. May resulta na siya. 50,000 followers from 3,000 followers before. At sobrang mahihain pa niya at wala siyang idea. Sabi pa dito, huwag kang sumuko agad kapag mababa ang views.
natural yan sa simula. Totoo po yun guys. No? Kaya nga po, nag-start pa lang tayo, expect natin, hindi pa tayo makikilala, wala pa tayo nabibigay na mabibigat na value, di ba? Or yung mga makukuha sa mga content natin. Sabi ko sa kanya, brother, ang unang dapat mong gawin is magbigay ka ng value sa audience or sa mga followers mo sa mga susunod na upload mo. Kasi diyan niya magsi-start eh. At sabi ko sa kanya, wag ka muna mag-focus sa random content. Mag-focus ka muna kung ano yung ginagawa mo palagi. Yung ginagawa kasi niya guys is more on farming. So nagpa-farm siya and nakita ko yung potential kasi ng farming sa vlogging industry. Ang daming nanonood. And ako naman, hindi naman ako nagpa-farm, hindi ko alam magtanim. Yung tatay ko sanay magtanim pero ako hindi ko na-adapt kasi nga yun, maraming dapat gawin. So hindi ko na-adapt. Pero siya nakita ko ang galing niya mag-farming, marami siyang strategy, skills. So yun, so sabi ko diyan ka mag-focus kung saan ka may idea. So diyan ka mag-start. First step, give value sa iyong viewers. So nag-start sa paano mag-prune, paano yung mga tamang pag-aalaga ng halaman. So grabe guys, sobrang may resulta na siya. From mababang followers ngayon, meron na siyang resulta. So sana guys, ma-adapt nyo din yon. And kung ano yung ginagawa nyo or kung ano yung business nyo, pwede nyo i-vlog. Pwede nyo guys isabay. Okay? Sobrang bilis na internet na ngayon, unlike before, di ba? Ang bagal. Kaya ang hirap talaga sa atin. Lalong-lalo yung mga content creator dati. Nahihirapan sila mag-upload. Then, ano pa ba yung mga struggles ko dati din, malabo yung quality ng camera. Kasi nga, cellphone, wala pa tayong pambili ng mga mamahaling camera. So, magtsatsaga talaga tayo sa cellphone. So, yung gamit ko, as of this recording guys, still, yung gamit ko is camera pa din. Okay, meron akong DSLR, pero nga, dahil time-consuming mag-transfer ng files, at medyo storage full na siya, so hindi ko naman nagagamit pa. So, ito mas convenient. Cellphone pa din, yung camera sa likod. So, kung magbablog kayo, camera sa likod or yung rear view camera sa likod. Okay? Para malinaw. Quality. And number 2, diretso na tayo. Medyo napahaba ako sa, sa number 1. Be authentic and relatable. So, natural, 'di ba? Minsan may ihiya tayo, pero ganun pa man, dapat mag-build tayo ng ating brand, o 'di ba? Ng kakilanlan dito sa Facebook. So, tayo po, isa tayo sa nakilala nang nag-start sa pagtututorial or pagbibigay ng tips sa Facebook. So, sabi nga sa number 2, walang masihigit pa sa pagiging totoo. Gamitin mo ang sariling mong kwento, boses at personality. Hindi mo kailangang gayahin ng iba, ang originality ang puhunan mo. Totoo po yun guys. Alam niyo, ang dami sa akin pumapasok na knowledge sa mga different topics or niche, pero hindi ko talaga siya ma-start. Kasi ito yung gusto ko guys, yung based on my experience, kung ano nga ba yung natutunan ko sa ilang taong pagbibigay ng guide or tawag dito, sa pagtututorial. So, parang lang sa akin, ayan, 'di ba? Natural na lang sa akin na magbigay ng mga tips. Parang gano'n. So kung kayo naman is meron ka mga different skills, 'di ba? Or talents, pwede kayo guys doon mag-start, 'di ba? Meron nga akong kakilala pa nasa nasa Japan. Isa siyang chef. Ang galing niya guys magluto. Naabutan ko din yung kanyang progress, no? From siguro 5,000 followers, naging 200,000 followers ay na-span of short period ng pagko-content niya. Kasi nga, ayun, ang ginagawa niya is, binibidyohan lang niya kung paano niya niluluto, di ba? Meron lang siya mga B-roll effects, yung transition, ganun lang. Sa loob ng 1 or 2 minutes, tapos na yung niluto niya, tapos titikman lang niya. Ganun lang yung content niya. And yet, nagmi-millions of views, di ba? At nakita ko din guys yung sinasahod niya. Grabe. Panalong-panalo, paldong-paldo talaga siya guys. Kasi nga, sa Japan siya, yung mga nanonood doon is talagang malaki yung bayad sa ads compared sa Philippines. So, nationwide, kasi global din kasi yung yung topic niya So, yung iba kasi na mga nanonood kapag sa mga top tier country, mas malaki yung ads or yung revenue.
na pwedeng kitain ng isang creator. So, mag-isip kayo ng idea. Ang targetin nyo, hindi lang sa Philippines. Pwede kayo mag-target sa USA, Canada, sa Europe, di ba, Japan, yan. Ang lalaki guys ng potential na kitain nyo sa ad revenue. So, depende po yan kung ano po content, no? Basta be authentic and relatable. Relatable sa ginagawa nyo or sa tingin nyo, magugustuhan to ng audience ko. So, ito yung sisimulan kong content. Okay? So, number 3, be open to learn and improve. So, dapat hindi lang tayo close-minded dito, no? Palagi dapat tayong open sa mga new learnings or knowledge na pwede nating mag-gain dito. Si Facebook, si YouTube, si TikTok, marami yung changes, marami yung updates or pagbabago. So, kailangan natin sumabay. Baka yung ating strategy is hindi na pala siya relatable or hindi na siya tugma sa current event ngayon. So, mapaghuhulihan tayo, di ba? So, sayang yung mga sinimula natin. So, kapag mayroong mga new learnings, kailangan natin mag-improve. So, kailangan natin sumabay. Maraming matututunan habang naglalakbay ka bilang content creator. Totoo po yun. Based po sa akin, na mahiyain sa camera. Nag-start ako guys, sobrang hina natin magsalita. Bulol po tayo minsan. Pero ngayon, I don't care na. Di ba? Kung manonood sila or hindi, wala na akong pake. Basta, ako is nagbigay lang ng tip. So, depende sa kanila kung i-digest or i-accept nila. So, ito kasi yung kalaban din natin sa pagko-content eh. Yung sarili din mismo natin. Minsan, nagiging mahihain na tayo or natatakot tayo magkamali. Yan yung pinaka siguro masishare ko sa inyo. Huwag kayong matakot magkamali, lalo-lalo na sa content creation, sa pag-upload, 'di ba? O sa pag-share ng inyong content. Kasi nga, totoo yun eh. Doon sa mga mistake nyo before, doon kayo matututo. And maa-apply nyo yan sa mga susunod nyo pa ng mga content na, ito pala yung mga pwede ko pang i-improve. So, yan yung number 1 kalaban ng isang creator. Dapat wag kayong mahiya, 'di ba? O wag kayong matakot magkamali. Or wag kayong tamarin sa opportunity kasi opportunity po ito eh na binibigay sa atin ni Facebook. So, 'yun, kung hindi ko siguro sinimulan 'to nung ilang taon na nakalipas, siguro up until now nasa trabaho pa rin tayo. 'Yun nga lang naisip ko, may laki yung potential na pwedeng mabago yung buhay ng isang tao or isang empleyado kung magta-try siya ng mga bagay. So, trinay nga natin, nagpursige tayo. Actually, maraming mga sakripisyo na kailangan yung tandaan. So, i-share ko lang sa inyo, no. Kailangan masipag tayo and always show up tayo, 'di ba? Siyempre, yung mga ginagawa natin dati, lumalabas tayo or gumigimik pa yung iba. So ako kasi hindi ko naman gawain talaga yung lumabas or mag-bisyo, mga ganyan. Wala yan eh. So pag uwi ko guys, ang ginagawa ko, content kaagad. And alam niyo naman, di ba, 9 to 5 or yung iba is closing. So meron pa natitirang ilang oras. So ang ginagawa ko guys, ayun, ano lang ako, content lang. So nanonood ako mga videos, gain ng knowledge kahit paunti-unti. So, yun. So, pwede nyo rin itry, di ba? Kung kayo po ay nagtatrabaho or sobrang busy nyo, instead na manood kayo ng mga Netflix, wala namang masama doon. Sa panonood ng Netflix, di ba? Panonood ng mga K-drama, wala namang masama doon. Pero kung may goal kayo, gusto nyo simulan tong content creation, siyempre, mag-a-adjust talaga. Siyempre, oras yun oras yung kakainin. And, ayun, sabihin natin, maglaan ka lang ng mga 30 minutes, no? Na pag-aaral, mag-take down notes ka, ano ba yung mga strategy or step na pwede nyong i-apply sa mga content nyo, sa mga susunod. So, yun yung ginawa ko, guys, no? And, yun naman, kahit pa paano may naging naman tayo na resulta. Okay? So, be open to learn and improve sa number 3. Number 4 naman, ito, have patience and realistic expectation. So, kailangan natin, guys, patient dito at expectation, no? Okay, hindi kaagad yayaman o sisikat. Totoo po yan. Baka po yung
Meron kasi guys, sa TikTok recently lang, may napanood ako, dahil sobra sila guys na inspire or na overwhelm, tama ba yung term ko? Or sobra sila guys na naghangad, no, na kumita kagad. Yung creator is nag-resign siya sa trabaho niya. Kasi nga yung iba nakikita niya 6 digit yung kinikita sa TikTok affiliate or even millions, no. Siguro sobra siyang na excite, no, nag-resign siya. Sabi niya magiging affiliate na ako. Ano na lang ako, mag-affiliate na lang ako sa TikTok. Eh hindi pa naman siya affiliate, no. Wala pa siguro siyang exact qualification or hindi pa siya natatanggap. So yun, kala niya kapag nag-start siya sa pag-upload is automatic ma-i-invite na kaagad. Hindi po ganun kadali. At hindi rin po ganun kaagad kikita. So, kailangan nyo mag-upload ng mga valuable content, no, na makakatulong mag-provide ng tawag dito, ng value, 'di ba? Or makakatulong sa mga viewers or followers niyo. Again, pag mag-i-start kayo, always giving or provide kayo ng value muna. Huwag muna yung mga more on personal, 'di ba? Or yung day in a life. Kasi hindi pa naman tayo sikat, hindi pa sila magpa-follow or hindi pa sila interested sa buhay nyo. So, wag muna tayo mag-expect, no? Lahat ng sikat na creator ngayon ay nagsimula rin sa wala. Totoo yan, guys. Ang dami ko nakita niyan sa Facebook, no, sa YouTube, no. Grabe. From the scratch. And ako din, guys. Totoo yan, ako din. Walang-wala po talaga ako, 'di ba? And ang hirap po ng sasahurin namin ni Mrs. is kulang, 'di ba? Kahit dalawa kami nagtatrabaho. So, yun lang siguro na nag-set lang ng goals, 'di ba? Kung meron kang tina-target na goals, ibabangga mo 'yan sa pumapasok na income. So, kung gusto mong magkaroon ng ng motor, 'di ba? At ito yung sahod mo, kulang, so possible mahirap, 'di ba, ma-achieve. Anong gagawin mo? Hindi natin kasi dapat paliitin yung goal natin eh. So sample, ito yung sahod mo, hindi siya makakabili ng motor. So ang ginagawa ng iba, hindi ko na yan kaya. So inaalis na yung goal. So unlike, ang gawin natin is, ito yung earnings natin, why not mag-try pa tayo ng iba pang opportunity, 'di ba? Magdagdag tayo ng source of income. So sabi nga ni Chinkitan, 'di ba, mag-add ng pagkakitaan. And then, less natin yung mga expenses. So, medyo, yun, natutunan ko din yan, guys, along the way, yung mga strategy na achieving goals, posible. Actually, before na nag-start nga ako, nag-share pa nga ako, guys, nung yung unang sahod ko sa Facebook, sa YouTube, na before, dinadaanan ko lang yung motor, Honda Click. Dati, nakabike lang ako noon. Sobrang hirap, guys. Sabi ko, one day, makakabili ko ng motor. So tinake down ko, ito yung kinikita ko, ito yung kinikita namin, ito yung gastos namin, and kulang. So anong ginawa ko, dahil nga po nasa sales din ako before, at merong yang tinatawag na commission. So hindi ako pwede mag-rely lang sa sahod. So kailangan kong mag-exert ng more efforts, 'di ba? Or more energy in a right way para makabenta. So, kapag nakabenta ka, meron kang commission. Actually, before, mas malaki pa yung commission ko compared doon sa sahod ko. So, siguro namulat lang din ako sa affiliate dahil din sa sales experience ko before. So, yun. So, so sinipagan ko magbenta. Actually, mga phone, Android phone yan. Kaya medyo may knowledge din tayo sa mga cellphone. Ayan. So, nagbenta ko ng mga cellphone. Syempre, hindi ka naman makakabenta kung wala kang idea eh. Kung wala kang diskarte. 'Di ba? So, hindi ka naman pwedeng mag-hard sell. Hindi ka lalo makakabenta pag nag-hard sell tayo. So, more on giving value, no? Yun yung strategy ko na ina-apply ko pa rin dito sa Facebook. So, sabi ko, like for example, magbibenta kang cellphone dati. So, ma'am, ito po yung mga advantage ng cellphone kapag ito binili nyo. Sa battery, sa camera, 'di ba, sa tibay, sa features, 'di ba, advantage at disadvantage ng mga ibang phone. So aalamin mo lahat 'yun, guys. Kumbaga, may term doon eh,
bukod doon sa binibigay na knowledge ng company, so kailangan ko pa talaga mag-research regarding sa ano na yun, sa model. So, ito yung model ng cellphone namin, tapos ito yung sa competitors. So, ngayon, ano yung kahinaan nitong competitors na to compare dito sa advantage yung cellphone na to? So, yun yung mga strategy ko, guys. And then, nung naano ko na siya, na-apply, effective. So, more on giving value sa consumers or sa customers. So, ganun din sa pagko-content. Siyempre, magbigay muna tayo ng value. And for sure, kapag nagbigay tayo ng value, parang snowball effect na yan. Followers, di ba? And then revenue or kita. Okay, kapag na-monetize na tayo. So, kung umabot po kayo dito sa number 4, maraming salamat. No? Medyo maba lang to, guys. And kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, don't forget to subscribe diyan sa ating subscribe button sa may ibaba at i-click nyo na din yung bell icon para sa mga next upcoming upload natin, manonotify kayo. So, eto na yung number 5, guys. Hindi ko na kayo bibitinin pa. Purpose-driven content dapat yung ating ginagawa. Okay? Or sarili natin. Mas magtatagal ang sa creator kung may dahilan kung bakit siya nagko-content. So, yun yung sinabi ko sa inyo, di ba? So, bakit ba tayo nagko-content? Ako, ang pinaka-una kong content, guys, natatandaan ko, dahil nga sa cellphone ako, yung iba kasi, 'di ba, yung mga consumer, hindi nila alam yung mga features ng phone. So, siguro isa din ako nag-start doon nagbibigay ako ng mga tips and guide. Ano nga ba i-install tong application sa cellphone, 'di ba? Lalong-lalo na pandemic 'yon. Yung ibang phone kasi hindi gumagana yung Google Meet. Yan yung mga topic ko dati, more on giving value, 'di ba? So, yun, dapat alam mo kung bakit ka ba nagko-content. Ako, nagko-content ako para magbigay ng value doon sa mga consumer ko before na instead na paulit-ulit sila magtanong sa akin sa Messenger, sinesend ko na lang yung YouTube link. So, yun na lang papanoorin nila. 'Di ba? So, na-maximize ko yung oras ko at na-maximize ko din yung potential na dumaming subscriber at along the way, ma-monetize. So, nag-monetize nga siya dahil doon sa ginagawa ko. So, sinare ko lang din. Alamin mo kung bakit kayo nagko-content. Okay? Whether it's to inspire, educate, or entertain. Mahalagang alam nyo yung why mo para may direksyon yung ginagawa mo. Okay? So, hopefully, may natutunan at meron pa tayong bonus tips. Enjoy the process. Diba? Enjoy nyo lang, guys. Magkaroon ka ng fun. Ang pagko-content ay dapat hindi stressful. I-celebrate mo yung mga small wins at huwag kalimutang magpahinga kung kailangan. Mental health is important. Totoo po yan, guys, no? Ako, guys, sa YouTube, sineselebrate ko before yung 1,000 subscriber, naging 15,000 subscriber, 20,000, 25,000. Meron ako niyang mga screenshot sa YouTube body yon. Meron ka kasing nanonotify ka kapag na-reach mo yung certain number of subscriber, views, and then yung tawag dito, yung milestone. So, ganon. So, celebrate yo, guys, di ba? Labas kayo minsan or kain kayo sa labas, kahit small lang, para na-treat ng brain nyo, meron akong na-achieve na goal. So, kailangan ko is gawin ko ulit yung proseso na ginawa ko dati at mag-i-improve pa ako. So, yun lang, guys. Maraming salamat. So, sa mga hindi pa invited sa content monetization, huwag kayong mag-alala. Be consistent, no? At sundin nyo lang tong 5 guide or tip para po lalo kayong ma-inspire, lalo kayong ma-motivate para hindi kayo ma-demotivate or manghinayang sa mga bagay-bagay, 'di ba? So, wag kasi muna kayong tumingin sa resulta ng iba, mag-focus muna kayo dito sa mga fundamentals, 'di ba? Or yung mga basic. Okay? So, yun lang. See you again sa next video. Bye-bye.